morning mga boss. So, ngayong umaga ay pupuntahan natin yung ating naka mini centralized na mga vendo doon sa isang area natin dahil maraming mga kaibigan natin yung mga nag PPM sa akin kung paano nga ba gumagana yung ating multi vendo setup na centralized, no? So, samahan nyo ako mga boss na bisitahin at puntahan na para maipakita ko sa inyo kung paano nga ba gumagana ang ating setup. So, let's go! So ayan mga boss, andito na tayo sa area na pinaglagyan natin ng mini centralized vendo natin mga boss, no. So ayan yung bahay na nilagyan natin ng main. Ayan, andyan yung main natin at yung unang sub vendo. So ayan, pasukin natin mga boss. At ayan yung loob. Ayan si ma'am at ayan yung ating mini setup sa itaas ng ating vendo, no. Naka TP-Link SG 105E. Meron siyang tatlong media converter, which is yung isa dyan ay galing sa ating ISP. So, dyan po ay papakita natin kung saan papunta yung mga wire na yan. Yung yellow na yan ay papunta sa ating ISP, sa media converter na galing sa ating ISP. At yung pangalawang wire na yan, yung itim, ay papunta sa ating RPI. So, RPI po ang gamit natin na server dyan. Yung pangatlong port na po yan ay papunta yan sa ating unang sub-vendo, which is naka VLAN 24. So, yung pang-apat dyan, yung next na wire na yan na blue ay papunta sa ating second sub-vendo na naka VLAN 25. At yan yung panghuli ay papunta sa ating third sub-vendo na naka VLAN 26. So, ayan mga boss, nakikita nyo yung wire, yung VLAN 24 natin ay papunta sa unang-una niyang pinasukan ay yung IoT. Ayan, yung IoT sa taas mga boss. So, yung LAN 1 dyan sa IoT ay galing doon sa TP-Link SG105A, which is naka VLAN 24. Itong router naman po ay TP-Link WR840N. No? Dyan ho natin binind ang ating Node MCU para ho walang makakonect na iba, nilagyan natin ng password. So, galing po yan doon sa IoT. From port 2 ng IoT, papunta dyan sa one port ng ating WR840N. No? At dyan ho natin sinaksak yung LAN cable papunta sa ating Node MCU. Alright, so try natin kumonek mga boss, no? Subukan nating hulugan kung talaga bang auto select sa vendo yung ating setup. So ayan, connect tayo at open natin yung app. Ayan. Ayan, at naka-connect na tayo. So try nating hulugan, insert coin. Ayan, i-insert coin na mga boss. So, check nyo mga boss, umiilaw, nagbi-blinking yung ating sub-vendo mga boss, no? So, ayan. So, hindi na tayo nag-select ng vendo box, no? So, automatic na ho siya nag-select ng machine. So, ayan, try natin hulugan, 20 pesos. Subukan ulit natin. Ayan. Ayan, running siya mga boss, no? So, insert coin ulit tayo.
Ayan, pinakita ko lang na working siya yung ating power cut off na coin slot, no? Pag nag-insert coin ka, blinking siya, at pag wala kang nag-insert coin ay running siya. So goods na goods yung setup natin na DIY na sub bendo, no? So ayan mga boss, try natin hulugan natin ng 20 pesos. Kung talaga mang papasok yung 20 pesos na nahihulog natin. So ayan, 20 pesos mga boss, no? So meron tayong time, so connect tayo. Meron tayong 10 hours, no? At ayan, working siya mga boss, no? Try nating lumipat mamaya doon sa ibang mga bendo natin kung talaga bang auto connect at tsaka hindi nawawala ang time natin mga boss, no? So ayan, working siya mga boss. Naka-VLAN 24 tayo. Dito tayo sa main bendo, no? Tara mga boss, samahan nyo ako at puntahan natin yung pangalawang sub bendo. Ayan, i-forward ko na mga boss para hindi tayo masyadong humaba, no? Mahaba kasi masyado. Ayan, nakikita nyo po mga boss yung area ko. Medyo maliit lang. Ayan, kukunti lang yung bahay dyan. So yung distansya ng subbendo ko sa unang subbendo at sa pangalawang subbendo ay nasa mga 75 meters lang mga boss. At ayan, dito sa tindahan na to, dito tayo naglagay ng pangalawang subbendo na nakabilan 26. Ayan, ayan yung setup natin mga boss, no? So nakikita nyo, IoT pa rin at saka isang TP-Link na mumurahin na router. So ayan, ipapakita natin yung loob. So ayan mga boss, yung subbendo natin, ito yung MediaCon from VLAN 26 doon sa ating TP-Link SG105E, no? Naka MediaCon tayo galing doon. At yung LAN cable na yan ay papunta diretso sa ating port 1 ng IoT. Ayan, sa IoT ho natin nilagay para makuha natin yung 1000 Mbps na gigabit ng media converter. Ayan, port 1 from media converter. So yung port 2 ng IoT ay papunta sa ating TP-Link na router, at yung ating subbendo naman, yung LAN cable niya ay galing sa ating TP-Link na, kasi dyan natin binind yung ating Node MCU. So yung isang cable from IoT ay papunta yan sa ating TP-Link na access point sa labas, no? So ayan mga boss, try nating hulugan. Try nating kumonek kung talaga bang auto select yung ating sub bendo na ginawa, no? Hindi na tayo magse-select ng coin slot, no? Hindi na tayo magse-select ng machine. So since connected na tayo diyan mga boss, no? Diretso na tayo. So kumunik na tayo at try nating maghulog kung pwede na bang hulugan na hindi tayo nagse-select ng bendo. Ayan, Mimi Piso Wi-Fi yung nakalagay mga boss, no, which is yan yung VLAN 26 natin. So yung SSID natin dyan ay Mimi Piso Wi-Fi. Doon sa kabila, yung unang bendo natin ay Rocky, no? Ayan. So dyan sa pangalawang bendo natin ay Mimi. So try nating hulugan mga boss. Ayan. So hindi na tayo nag-select ng bendo kasi nga auto select bendo na siya. Auto select machine. So ayan, ayan yung time natin, hindi na wala mga boss. So continuous pa rin yung time natin kahit ibang SSID na yung ating kinonikan, no? Ibang pangalan ng SSID. So ayan, nakikita nyo mga boss, nakabilan 26 tayo. So ayan, connected. So, successful yung pangalawang natin. So try nating i-play yung ating IPTV. Ayan. So ayan mga boss, no, nagpi-play naman. So goods na goods yung ating setup sa TP-Link SG105E na VLAN setup. Ayan, so working siya mga boss, no? At eto, papasilip na rin natin yung area natin sa pangalawang bendo. Ayan, nasa plaza tayo, harap ng plaza at nasa tabing dagat. So yung bendo natin boss ay walang fan dahil nasa tabing dagat tayo, para maiwasan natin yung pagkasira ng maaga ng ating board dahil sa asin, no? Ayan, at ayan, may katabi nga pala tayong bendo dyan, no? So yan po mga boss ay one click, no? So
Parehas lang tayo sa ating pwesto. So, dito mga boss ay pupunta natin ang ating pangatlong bendo. At para maipakita natin na talagang working ang centralized niya, no? Kahit saan ka kumunik, doon ka lang maghulog sa isang bendo, kahit saan ka kumunik ay may internet ka, kahit saang AP ka mag-connect, basta sa isang anong tawag dito, sa isang may-ari ng wifi lang, no? So, ayan. Ayan yung bendo natin mga boss, no? At naka Roji tayo dito mga boss, no? DIY Roji natin. Nilagay natin sa labas, no? Ginawa nating outdoor ang ating Roji. At saka yung isa diyan ay TP-Link na EEP110 yung nasa bandang likuran ko. So, dito mga boss, pasukin natin. Sige, ayan. Mo ginasa ano. From Media Converter natin okay lang man. Ay diretso okay lang man, ayan, first LAN 1 ng ating IoT. Ayan, Media Converter papunta sa LAN 1 ng ating IoT. Ayan mga boss. So, yung LAN 2 5G ng ating IoT ay papunta sa ating LAN sa bendo na siyempre ginawa natin. No? So, tayo ang nagbuo ng DIY na yan. So, LAN sa bendo tawag dyan. So, yung LAN 2. So, yung LAN 3 ay papunta doon sa papunta doon sa ating TP-Link. Papunta pala sa ating okay. Oo. Ayun. Check kung meron ba tayong time pa rin, meron ba tayong kanina na 20 pesos. So ayan mga boss, nasa 9 hours pa rin tayo, no? Pa rin tayo. So doon lang tayo naghulog sa unang bendo natin. So pagdating natin dito sa pangatlong bendo ay meron tayong time. So ayan mga boss, IoT pa rin yung gamit natin dyan at naka VLAN 25. Ayan, VLAN 25 mga boss, nakikita nyo. Yung VLAN 25 natin galing doon sa ating TP-Link SG105E ay dito natin dinala sa pangatlong sub-bendo natin, no? Which is gumamit tayo ng media converter. So ayan mga boss, VLAN 25. Ayan, Arante, diretso na sa Arante. So auto select, no? Auto select yung ating sub-bendo. So maraming salamat sa ating masipag na developer, no? Shout out sa iyo, Sir Jonas. Pwede ka nang maghulog ng piso, 5 piso, 10 piso, at 20 piso na coins. Maraming salamat po. So ayun na, hanggang dito na lang mga boss ang ating maliit na video. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa susunod ipapakita natin yung paano gawin yung sub-bendo na DIY na nakalan. Ayun. So until next time, thank you and peace.